Good morning, everyone. Our verse for today is from the book of Proverbs, chapter 14, verse 29. Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. Sa Tagalog version, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Kadalasan, diba, pagka tayo ay nauubusan ng pasensya, nagiging may initin yung ulo natin. So, dito sa talatang to, pinapakita dito na ang Diyos, nire-reveal niya lagi yung sarili niya through words, salita ng Diyos na napaka mapagpasensya niya at yung slow to anger. Dahil kung hindi pagmamahal yung nararanasan natin mula sa ating Diyos. At kung madali siyang magalit, puro parusa ang mararanasan natin mula sa ating Diyos. Kasi mas mapagmahal siya sa kanyang mga anak. Dahil yung patience, hindi yun kahinaan. Yung pagiging pasensyoso, ay yun yung sign of wisdom and power. Kapag ka may mapagpasensya ka, nakokontrol mo yung sarili mo, hindi ka magiging quick-tempered person. Kasi kapag ka tayo yung mainitin yung ulo, para sa iba, sila yung aggressive, yung katulad ng bigla na lang bubunot ng barel. Kaya akala nila very strong person yun kasi napaka-aggressive. Pero isa yun sa kahangalan na ugali ng isang tao. Kasi ang mapagpasensya ay ang higit na karunungan. Pero ang madaling magalit, ito ay nagpapakita ng kahangalan. Kapag ilalabas mo agad yung galit mo, nangunguna agad yung galit, nakakapagmura ka kaagad. Ang tingin ng iba sa'yo, matapang. Pero, actually, that's a weak. Kasi, sarili mo hindi mo na-handle. A quick-tempered person is seemingly outwardly person. Pero inwardly, sa loob niya, they are weak and foolish. Kasi, hindi niya kayang i-handle yung sarili niya. Hindi niya kayang i-handle yung patience niya. Kaya, ang sobrang mapagpasensyang tao, napaka-strong niya. Kasi, yung sarili niya, hindi siya stupid or hangal. Kasi kaya niyang i-handle kung ano man yung emosyon na pwede niyang ipakita. Kasi, diba tayo pag nawawalan tayo ng pasensya, madalas nagagalit tayo. Niiinis tayo sa mga sitwasyon. Lalo na kapag ka nagmamadali at may mga sagabal na nangyayari. Kapag ka mahina ang pasensya natin, ito yung nagiging cause na nakakapagsalita tayo ng hindi magagandang salita. Bad things happen to quick-tempered person. Kasi yung mga masasamang nangyayari, nagaganap yun sa mga tao. Madaling mag-init ang ulo. Kasi naubusan ng pasensya.
nawawalan sila ng pasensya at hindi nila nakokontrol yung galit nila. Hindi nila nakokontrol yung emosyon na nararamdaman nila. Kadalasan, nagiging stupid or foolish kasi madali tayong magalit kapag naubusan tayo ng pasensya. Nagiging mainitin yung ulo natin, nakakasigaw agad tayo, at madalas nakakapagsabi tayo ng mga words na mura kasi uminit yung ulo mo. Ang dami-dami nating nasasabi. And sa totoo lang, hindi mo naman minimin. Walang wisdom or karunungan na lumalabas sa ating bibig. Kasi stupidity yung mga lumalabas. Yung emotions na pwede nating maramdaman, yung inis, dahil hindi mo makontrol ang sarili mo. Nagiging magagalitin ka. Nakakasira yan ng relasyon at nakakapagsabi tayo ng mga salitang hindi naman natin dapat gustong sabihin. But it is always wise to pause and think when you are angry. Alam mo yung sarili mo na kailangan i-manage mo yung sarili mo para makontrol mo yung emotion mo. Imbis magsalita ka out of anger, pwede namang mag-pause kasi it is wise to do that. Mag-isip ka muna bago makapagsalita ka ng kung ano-ano. Kasi nakakapag-desisyon tayo ng mali kapag sobrang yung emotion natin na nagagalit tayo kasi hindi natin makontrol yung pwede nating sabihin, yung pwede nating maramdaman. Kapag sinabing challenging emotion, challenging na control yourself. Kasi nakaka-challenge yun kapag pwede mo makontrol yung sarili mo. Yung sitwasyon na pwede kang, yung patience mo, pairalin mo. Hindi mo papating yung tenga mo sa galit. Kasi kaya mong i-control yung kahinaan mo na hindi ka mag-iisip ng masama. Kaya mong mag-pause and think bago gawin or sabihin yung nararamdaman mong inis sa sitwasyon. Kailangan habang tahimik ka, kinakonsider mo yung bagay na yung mangyayari, yung kung ano yung pros and cons sa mga pwede mong maging gawin, yung pwede mong maging sabihin. You're being control in yourself. Hindi ka magiging foolish sa mga pwede mong maramdaman at sabihin. Iisipin mo lagi, consider mo lagi yung pros and cons sa pwedeng mangyari. Kasi yan ang pagkakaroon ng advantages na nagkakaroon ng pang-unawa sa sarili mo, at yan ang wisdom, karunungan na pwede mo magamit when the challenging situation, na makakapag-isip ka ng tama at makakapag-decision ka ng pwede mong gawin na nandun yung patience. So, be patient. Maging pasensyoso ka kapag
sa mga